Welcome to Movie Route. Before we begin, share your favorite film in the comments for a chance to win a complimentary t-shirt. Also please, I am humbly asking you to support and subscribe to my channel. Thank you in advance. Si Goon Woo ay isang may talentong atleta sa boxing na masipag na nagte-training upang maghanda sa isang paparating na labanan. Bukod sa magaling siyang mangboxing, mabait at magalang din ang binatang ito. Nang makauwi siya, nakitang tumatawag ang kanyang ina para humingi ng extension sa pagbabayad ng renta sa kanyang cave. Matapos magdiborsyo ng kanyang mga magulang, nagrerenta ng cave ang kanyang ina upang buhayin sila. Ito ang nagtulak kay Goon Woo na mag-ensayo ng mas masipag dahil alam niyang kapag nanalo siya sa laban ng boxing, malaki ang premyong makukuha niya. Samantala, pinag-uusapan ng tatlong opisyal ng gobyerno ang konstruksyon ng isang gusali na naantala dahil sa COVID pandemic na nagresulta sa pagkalugi ng konstruksyon na kumpanya. Maya-maya ay dumating si Kim Myong-gil sa pagpupulong. Gusto niyang mag-invest ng pondo para makumpleto ang konstruksyon ng gusali, na sabi-sabi ay isang luxury hotel. Sa kabila ng madalas magpautang ng pera si Kim Myong-gil sa iba't ibang partido, ayaw niyang tawaging loan shark. Ibinalita niya sa kanila ang tungkol sa kanyang negosyo sa pamumuhunan na ginagawa na niya ng ilang dekada. Sa huli ay pumayag silang tanggapin ang 100 billion won na utang kay Kim Myong-gil at sumang-ayon sa kanyang mga kondisyon, kabilang na ang pagtatayo ng maliit na kasino sa itaas na palapag ng gusali. Napasaya nito ang asawa ni Kim Myong-gil dahil magsisimula rin siya ng nightlife business kung talagang matatapos ang hotel. Mamaya ay pinag-usapan ni na Kim Myong-gil at kanyang kumpare na si Jang Do ang ilang utang na hindi nababayaran. Samantala, naghahanda si Goon Woo na lumahok sa isang pambansang tournament para sa mga baguhan. Napilitan ng mga organizer na gawin ito nang walang manonood dahil sa pandemic. Kahit walang cheers mula sa madla, napanalunan ni Goon Woo si Woo Jin gamit ang kanyang suntok sa gilid. Pinanood ng kanyang ina ang kahangahangang pagganap habang nagtatrabaho sa cave. Pagkatapos ng labanan, inimbitahan ni Goon Woo si Woo Jin na kumain. Sabi niya kalaban lang si Woo Jin sa boxing ring. Tinanggap naman ni Woo Jin ang imbitasyon, hindi lamang dahil gutom siya, kundi wala rin siyang pera, bukod pa na hindi na siya pinansin ng coach dahil natalo siya. Pagkatapos kumain, tinanong ni Woo Jin si Goon Woo tungkol sa premyo mula sa tournament, at sinabi ni Goon Woo na ibibigay niya ang lahat ng pera sa kanyang ina na kailangang magbayad ng utang. Namangha si Woo Jin sa lakas ng kaliwang kamay ni Goon Woo na nakapag-knockout sa kanya. Lalo silang naging close nang malaman na magkasamang naglingkod sa infantry noong military service nila. Habang pauwi, nagpalitan sila ng numero at nangakong tiktikan ni Woo Jin si Goon Woo. Nang makuha ang sobre ng pera, naantig ang nanay ni Goon Woo at naisip na dapat gamitin ito mismo ng anak. Mapagmahal na anak si Goon Woo sa kanyang ina, lalo na't hindi niya nakilala ang kanyang ama. Isang gabi, nakita ni Goon Woo ang isang grupo ng mga lalaking naka-luxury car na nakatambay sa shop ng kanyang nanay. Pala ay mga tauhan sila ni Kim Myong-gil na may masamang balak. Niloko nila ang mga negosyanteng nagpautang sa kanila sa preteksto na magbibigay sila ng pinakamababang interes. Ang totoo, gusto nilang paalisin ang mga negosyante at agawin ang gusali na pag-aari ng mga ito. Kinabukasan, inutusan ni Myong-gil ang ilang empleyado na impluwensyahan ang mga negosyante, kabilang na ang nanay ni Goon Woo. Karamihan sa kanila ay humiram ng pera sa kumpanya ni Kim Myong-gil na Smile Capital. Meron silang espesyal na programa mula sa gobyerno para tulungan ang mga negosyanteng naapektuhan ng pandemic. Hindi alam ng mga ito, sa kontrata, ay may provisyong kailangan nilang magbayad ng 20% na bayarin sa pag-renew ng utang kada linggo, nakasulat sa maliliit na letra. Isang araw, dahil sarado ang GYM, nagplano si Goon Woo na bisitahin si Woo Jin sa bahay nito. Habang hinahanap ang address, nakita niya ang isang homeless na tila nasaktan ng isang misteryosong tao. Hinabol ni Goon Woo ang taong iyon na pala ay isang babae. Sinabi nitong hindi siya kriminal, kaya walang dahilan para makialam si Goon Woo. Ang babaeng iyon, na nagngangalang Hyunjo, ay pumunta kina MR Choi na tinatawag niyang lolo. Ibinalita niya kay MR Choi na nakipag-away lang siya sa isang taong ayaw magbayad ng utang. Kilala si MR Choi bilang milyonaryo na gustong gamitin ang yaman niya upang tumulong sa mga nangangailangan, kabilang na ang pautang ng walang interes. Ayon sa kanya, ang magawang iligtas ang maraming buhay sa perang meron siya ay walang kapantay na biyaya. Napagtanto ni MR Choi na nanganganib ang kaligtasan ni Hyunjo sa trabaho nila, kaya kinausap niya ang kakilalang si Moon Gwang-mu upang humanap ng mapagkakatiwalaang bodyguard para sa kanya. Sa bahay ni Woo Jin, nag-usap sina Goon Woo at Woo Jin tungkol sa pang-araw-araw nilang buhay bilang walang trabaho. Pagkatapos ay inalok ni Goon Woo si Woo Jin ng pagkakataong maging delivery rider. Bukod sa pagkakapera, mag-ehersisyo rin sila nito. Isang linggo ang nakalipas, nagsimula ng kolektahin ng Smile Capital ang mga utang mula sa mga may-ari ng negosyo. Una nilang pinuntahan ang kay Yoon So-yeon, ang ina ni Goon Woo. May dalang maraming bodyguard. Hiningan siya ni Kim Jun-min na bayaran ang bayarin sa renewal kapalit ng maliit na interes. Hindi rin sila nag-alinlangan na sirain ang tindahan. Nang mapagtanto na niloko siya, sa takot at pangamba, tumawag si So-yeon sa anak at hiniling na pumunta agad dahil may mga lalaking nananakot sa kanya. Nang makitang nalalagay sa panganib ang kanyang ina, pinagtapos ni Goon Woo ang 10 bodyguard ni Kim Myong-gil gamit ang mga kamay niya. Tinanong niya kung ano talaga ang gusto nila. Sandali lang ang nakalipas, dumating si Kim Myong-gil kasama ang mga bodyguard at ipinaliwanag na may utang ang kanyang ina sa kumpanya nila. Namangha si Kim Myong-gil sa tibay ni Goon Woo sa pakikipaglaban dahil wala pang nakakatapat sa lakas ng kanyang bodyguard na si In Bio. Kaya't nasugatan ni Kim Myong-gil ang mukha ni Goon Woo dahil nainsulto siya nang mag-spit ito sa kanya sa harap ng mga tauhan niya. Wala naman magagawa si So-yeon nang sugatan ni Myong-gil ang kanyang anak. Wala rin siyang mahingian ng tulong dahil walang tao sa tindahan noon. Pag alis ni Kim Myong-gil, tumawag si So-yeon ng ambulansya
at dinala ang bugbog na si Gun-woo sa ospital. Salamat na malusog at matibay ang katawan ni Gun-woo, hindi gaanong nasaktan ng kailanganing tahiin ng 30 ang mukha niya. Hindi maitago ni Soo-yeon ang lungkot nang makitang napaparusahan ang anak dahil sa kapabayaan niya sa pag-utang kay Myung-gil. Ilang araw ang nakalipas, sinuri ni Woo-jin ang mga papeles ng utang at napatunayan na gumawa ng panlilinlang ang Smile Group. Gayunpaman, hindi may report ni Gun-woo ang insidente sa pulis dahil maglalagay ito sa panganib ng buhay ng kanyang ina. Bagamat hindi na mawawala ang mga peklat sa mukha niya, nagpapasalamat si Gun-woo na walang pinsalang neurological ang lugar. Inirekomenda ng doktor na magpa-laser treatment si Gun-woo upang mabawasan ang mga peklat, ngunit tumanggi siya dahil ang prioridad niya ngayon ay bayaran ang lahat ng utang ng kanyang ina upang maiwasan ang patuloy na pagdami ng interes. Sinupad ni Woo-jin ang pangako na mag-treat kay Gun-woo sa paborito nitong restaurant. Pagkatapos kumain, aksidenteng narinig ni Gun-woo na tumatawag si Woo-jin sa isang tao para humingi ng pautang upang tulungan siya. Pagdating sa isang loan shark, pinaniwalaan nilang makatutulong ito kay Gun-woo. Ngunit ibinigay ng loan shark ang kondisyon na sumali si Gun-woo sa negosyo bilang debt collector. Tumanggi ang dalawa sa kondisyon dahil kailangan gumamit ng daha sa trabaho. Sa tingin ni Gun-woo, walang pinagkaiba sa pagiging thug ang panununtok ng mahihina para kumita. Sinusundan naman ni Hyun-joo ang isang utang na si Jae Mayong. Katatapos lang nitong mangutang sa iba't ibang money lenders. Pagkatapos ay ibinigay ang pera sa tauhan ni Kim Myung-gil na si Junmin. Ibinalita pagkatapos ni Hyun-joo ang kanyang pagdududa kay MR Choi dahil may mali sa sitwasyon. Hinala ni Choi Taho na gumawa ng panloloko si Jae Mayong sa paggamit ng mga homeless para kumuha ng pera. Sigurado si Choi Taho na ginagamit lang si Jae Mayong ng tinatawag na Loan Mafia. Dahil ilang dekada na ang nakalilipas ay may gumawa ng katulad na modus, ngunit tumakas sa ibang bansa ang lalaking yon. Lumipat tayo kay Moon Gwang-moo na hindi pa rin nakakahanap ng bodyguard na pasok sa kriteriya ni Choi Taho. Di inaasahan, tumawag si Woo-jin sa kanya at doon na-realize ni Gwang-moo na natagpuan na niya ang tamang tao para maging bodyguard ni Hyun-joo. Sa tingin niya ay angkop si Woo-jin dahil bukod sa athlete ito, matagal na rin niyang kilala mula pa noong nasa military sila. Una, ang layunin ni Gun-woo sa pagkikita kay Gwang-moo ay mangutang, ngunit ipinayo sa halip ni Gwang-moo na pumunta agad sila kina Choi Taho na kasalukuyang nangangailangan ng bodyguard. Bukod pa rito, kilala rin si Choi Taho bilang taong madalas tumutulong ng walang kondisyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Gwang-moo na matalik na kaibigan si Choi Taho ng direktor na si Bang Soo-ho, ang may pinakamalaking perang nag-ikot sa Korea. Dahil magagaling at may angking talento ang dalawang binata, pumayag na silang kunin si Choi Taho. Napagtanto ni Gun-woo at Woo-jin na hindi ordinaryong tao si Choi Taho. Palaging nakapaligid sa kanya ang mga magagaling na undercover agent. Sa araw ding yon, nakuha na ni Gun-woo ang sahod niya para sa susunod na 2 taon. Alam kasi ni Choi Taho na nangangailangan siya ng pera. Ibinigay ni Gun-woo ang pera sa kanyang ina upang mabayaran ang mga utang. Mas gusto muna niyang iurong ang pangarap na maging boksingero dahil kailangan niya ng trabaho at para sa kanya, ang masayang buhay, kasama ang ina ang lahat ng bagay. Ibunyag ni Junmin sa kanyang boss na si Kim Myung-gil na napakalabis na ang ginawa nito kay Gun-woo ilang araw na ang nakakaraan. Sinabi naman ni Myung-gil na kailangan niyang maging marahas upang matakot sila, lalo na sa matatag na tao tulad ni Gun-woo. Maya-maya, nagkita sina Myung-gil at ang panganay na anak ng Iloil Group na si Hong Min-byum na dati na niyang nakipag-business deal. Parang nagdududa si Min-byum sa negosyo ni Myung-gil at balak pa niyang imbestigahan ang negosyo at ari-arian ng Smile Capital. Matapos ang pagpupulong, naramdaman ni Kim Myung-gil na kailangan niyang mag-ingat, lalo't maraming koneksyon si Hong Min-byum sa iba't ibang lugar, kasama ang pulis at mga politiko. Kaya't inutusan ni Myung-gil si Jang-do na alamin ang higit pang impormasyon tungkol sa kanya. Bumalik tayo kay Gun-woo na malapit nang makilala ang babaeng kanyang escort, na walang iba kundi si Hyun-joo. Sa pagkukunwaring second-hand bookstore, maraming perang naka-imbak si MR Choi sa mga shelf ng libro. Nang malaman nilang may pera sa maayos na naka-arrange na mga kahon ng libro, nagulat at namangha si Gun-woo at Woo-jin kung bakit hindi sa bangko inilalagak ni MR Choi ang pera niya. Nang makita ang larawan ni Hyun-joo, naalala ni Gun-woo na nakilala na niya ito dati at nakuryentehan pa siya nito. Tulad ng hinala ni Choi Taho, tumanggi si Hyun-joo na magkaroon ng escort habang nagtatrabaho at sinabing kaya niya ang sarili niya. Dahil sa pagtanggi ni Hyun-joo, lumuhod si Gun-woo sa harapan niya at nakiusap na bigyan siya ng 1 buwang trial period dahil kailangan niya talaga ng trabaho upang mabayaran ang utang ng kanyang ina. Dahil naawa si Hyun-joo sa kanya, binigyan niya ng pagkakataon si Gun-woo. Pagkatapos ay inaya niya itong kumain. Habang nag-i-enjoy sa pagkain, ikinuwento ni Gun-woo ang mala sa buhay ng pamilya niya. Bukod sa bayaran ang utang at interes, nawalan din ng kita ang kanyang ina dahil nasira ng mga debt collector ang kanyang case. Sa kasinuri ni Hyun-joo at Gun-woo si Jae Mayong, pala ay nagpanggap itong homeless at gumamit ng iba't ibang pagkakakilanlan para makakuha ng maraming utang. Napatunayan ni Hyun-joo na organisado ito ng isang makapangyarihang sindikato. Dinaya ni Jae Mayong ang mga tunay na homeless sa pagbibigay daw ng compensation. Pero sa totoo ay kinuha ang kanilang mga ID bilang collateral para sa utang. Dahil hindi matiis na nasugatan ang isang homeless dahil kay Jae Mayong, tumawag si Gun-woo ng ambulansya para agad na magamot ang mahirap na tao. Ngunit dahil dito, nagalit si Hyun-joo dahil sa tingin niya nawala dahil kay Gun-woo ang bakas kay Jae Mayong. Kaya't pinagwalang bahala nito sina Gun-woo at Woo-jin dahil hindi sumunod sa utos at sinira ang lahat ng plano nito para makakuha ng ebidensya laban kay Jae Mayong. Nagtalo sina Gun-woo at Hyun-joo dahil hindi tinanggap ni Gun-woo na sisihin siya. Ang ginawa niya ay upang tulungan lang ang nasugatan
sugatan sa harapan niya. Kaya't ipinakita ni Gun-woo ang sugat sa pisngi, habang ibinibigay ang dahilan na hindi niya kayang hindi tulungan ang taong nasugatan sa harap niya. Kung hindi niya tutulungan, magiging ganoon din siyang masama tulad ng boss ng Smile Capital na pang-aabuso sa mahihina. Habang paalis na sina Gun-woo at Woo-jin sa bookstore ni MR Choi, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Hyun-joo na nagbago na ang isip niya at pinapayagan na silang magpatuloy kinabukasan. Pumunta si Jae Mayong kay John Min at ikinuwento na pinagbubugbog siya ng dalawang misteryosong lalaki na nakamaskarang pusa. Sinabi pa nitong dati siyang nangutang sa isang loan shark na ang mga kolektor ay nakasuot ng katulad na maskara. Nataranta si John Min dahil unti-unting nadidiskubre ang ginagawa niyang pangongolekta ng data sa mga homeless. Dinala pagkatapos ni Jae Mayong si John Min sa bookstore ni MR Choi, kung saan siya umutang sa isang pilay na matandang lalaki. Kinabukasan, nag-usap sina Hyun-joo at ang dalawang bodyguard na sina Gun-woo at Woo-jin tungkol sa plano nilang tulungan ang moneylender na naloko ni Jae Mayong. Balak nilang pilitin si Jae Mayong na ibalik ang perang hiniram. Habang nag-uusap, nagulat sila nang biglang dumating ang pinag-uusapan, kasama si John Min. Mabilis na pinatay ni Hyun-joo ang ilaw at isinara ng maigi ang pinto. Sigurado si John Min na higit pa sa ordinaryong tindahan ang bookstore dahil yung gate nito ay gawa sa matibay na bakal. Dahil sa pagdating ni Jae Mayong at John Min, kailangan maging mapagmatsyag si Hyun-joo dahil nakita na ng Smile Capital ang kanilang boss. Maya-maya, dumating sina MR Choi at katulong nitong si Oh In-mok at nagtanong kung ano ang nangyayari. Alam nilang pumasok ang isang estranghero sa tindahan. Matapos marinig ang plano ni Hyun-joo, ipinagbawal sila ni Choi Taho na habulin si Jae Mayong. Ngunit sumalungat si Hyun-joo sa utos. Sinabi niyang mapupunta lang sa mafia ng loan shark ang pera kung patuloy ang ginagawa ni MR Choi na tulungan ang mahihirap. Kaya't inutusan ni MR Choi si In-mok na imbestigahan ang may-ari ng Smile Capital na si Kim Myung-gil na mukhang pamilyar sa kanya. Lalong lumalalim ang pagkakaibigan ni Gun-woo, Woo-jin at Hyun-joo kahit kakakilala pa lang nila. Sinabi ni Woo-jin na ang pinakamahalaga sa pagkakaibigan ay magkaroon ng parehong layunin sa buhay. Ikinuwento naman ni Hyun-joo kay Woo-jin ang kabutihan ni MR Choi na ampunin siya noong 10 taong gulang pa lamang siya. Generoso at tunay na tumutulong sa mahihirap anya si MR Choi na mayroon ding maraming orphanage. Marami siyang natutunan kay MR Choi kabilang na protektahan ang sarili at magmaneho ng motorsiklo. Matapos marinig ang kwento ni Hyun-joo, nangako si Gun-woo na gagantihan niya ang kabutihan kay MR Choi para kay Hyun-joo. Isang araw, inutusan ni Myung-gil ang kanyang tauhan na si Jang-do na atakihin si Hong Min-byum dahil pakialamero ito at nililiit ang kredibilidad niya. Sa isang malapit na parking lot, sinugod at binantaan si Min-byum na itigil na ang lahat ng investigasyon kay Kim Myung-gil. Lumalabas na ang dahilan kung bakit nagpautang si Kim Myung-gil kay Hong Min-byum ay upang makuha ang kanyang hotel. Balak nitong i-frame siya. Kalalat niya ang mga peking rumor na nagbukas ito ng illegal na sugal sa ilalim ng kasino. Sa kabilang dako, nalaman ni MR Choi ang tungkol sa Smile Capital na talagang pinamumunuan ni Kim Myung-gil na kilala niya. Pala ay dating kasamahan ito sa investment company na pinamunuan niya ilang dekada na ang nakalilipas. Naalala ni MR Choi ang nakaraan, kailangan niyang isara ang kumpanya dahil sa isang lihim na dahilan. Gayunpaman, kahit isinara na niya ang kumpanya, ibinigay pa rin niya sa mga empleyado ang kanilang taunang sahod at separation pay, kahit marami pang di nakakabayad na utang. Talagang plano ni Kim Myung-gil na nakawin ang safe sa opisina ni MR Choi, kasabwat ang isang kakilala na walang iba kundi si Byum. Napahuli ang kanyang pagtataksil ni MR Choi, ngunit hindi na siya makalaban kay In-byum. Madali siyang itinapon mula sa matarik na taas. Simula noon, nagkakaroon na ng paralisis si Choi Taho. Nakuha ni Myung-gil ang lahat ng pera sa safe, kasama ang daan-daang bilyong halaga ng mga utang. Pagkatapos ay sinunog ang opisina. Matagal bago naka-recover si MR Choi dahil halos hindi na siya mabuhay. Makalipas ang ilang taon, lumayo siya sa negosyong pautang at sa tulong ni Oh In-mok, tumutok siya sa gawaing pangkawang-gawa gamit ang natitirang ari-arian. Samantala, nakatakas sina Kim Myung-gil at Byum. Gamit ang mga ninakaw na utang, nakolekta si Myung-gil mula sa mga utang ng mga debtor ni MR Choi. At doon nagsimula ang kanyang kayamanang dumami at lumago. Hinihiling ni MR Choi kay Hyun-joo na huwag na habulin si Jae Mayong at ipinaloob din na alisin agad ang pera sa bookstore. Gusto na niyang tahimik na mamuhay habang tumatanda. Bukod pa rito, marami pa siyang ibibigay kay Hyun-joo. Unang beses ipinakita ni Kim Myung-gil ang lahat ng kanyang ginto kay Byum sa isang lihim na lugar. Gagamitin ito bilang pinagkukunan ng pamumuhay sa ibang bansa kung hindi ubra ang negosyo sa Korea. Ipinangako niya kay Byum ang isang masaganang buhay at itinuring na kapatid si Byum. Nalito si Hyun-joo nang malaman ang dami ng mga biktima ni Jae Mayong. Kasama sina Gun-woo at Woo-jin, pumayag na silang dakpin si Jae Mayong, kahit pa sinabihan sila ni MR Choi na huwag. Mamayang gabi, bumalik sila upang bantayan ang base ni Jae Mayong, ngunit inambusan sila nito. Kinontak nito si Jung Min para ihanda ang mga gangster. Napasok ni Gun-woo at Woo-jin ang patibong ni Jae Mayong sa isang bakanteng gusali, kung saan nilusob sila ng mga gangster. Nang makita ni Jun Min ang mukha ni Gun-woo, agad niyang inutusan ang mga tauhan na dukutin si So-yeon na mahimbing na natutulog sa bahay. Nang malaman na nalalagay sa panganib ang dalawa niyang kaibigan, agad tumawag si Hyun-joo kay MR Choi. Walang pag-aalinlangan at agad na ipinadala ni MR Choi ang dalawa niyang pinakamahusay na tauhan upang sagipin sila. Si Yang Jun ang inatasang bantayan si So-yeon at
napigilan niya ang pagdukot sa pamamagitan ng pagputol ng tendon ni Jae Myung at pagpapahiga nito. Samantala, nahihirapan si Gun-woo at Woo Jin laban sa mga gangster na ipinadala ni Junmin. Sinubukan ding tulungan ni Hyun-joo sa abot ng makakaya gamit ang stone gun na laging dala. Dumating naman si Lee Do-yeong na ipinadala din ni Choi Ta-ho sa gusali kung saan naganap ang atake. Ngunit umalis na lamang ito nang malaman na natalo na ni Gun-woo at Woo Jin ang kanilang mga kalaban. Maya-maya, tumawag ang nanay ni Gun-woo at sinabing ligtas siya. Kasalukuyang nasa bahay ni Mr. Choi. Nag-aalala ito sa kalagayan ni Gun-woo at Woo Jin na mukhang bugbog na bugbog. Ipinagpauna ni Choi Ta-ho na huwag kumilos mag-isa dahil malaking sindikato ang kalaban at mauuwi lamang ito sa kamatayan. Napakamahal niya si Hyun-joo at ayaw niyang masaktan ito. Sinabi ni Mr. Choi na ang mga matatanda ang maasahan para lutasin ang problemang ito. Inutusan din ni Choi Ta-ho si Hyun-joo na humanap ng ligtas na lugar para kay Soyeon dahil hindi na safe ang bahay nito. Ipinagkatiwala naman ni Choi Ta-ho kay Yang Jung at Do-yeong ang usaping Kim Myung-gil. Alam niyang hindi na niya ito kayang gantihan dahil matanda na siya. Kinabukasan, dinalaw ni Kim Myung-gil ang mga nasugatang gangster, kabilang ang grupo ni Jae Myung sa ospital. Batay sa kanilang testimonya, napaniwalaan ni Kim Myung-gil na ang taong pumatay sa kanila ay bihasa sa paggamit ng kutsilyo. Nagpulong siya kasama ang kanyang mga kumpare na sina Junmin, Jang-do at Bio. Naniniwala si Myung-gil na ang lalaking nanggugulo sa kanya ay kaaway mula sa nakaraan na hindi niya napatay. Naalala niyang mahusay at madulas si Yang Jun na kinatatakutan din ng mga gangster. Sigurado rin siyang may kinalaman ang babae sa nangyaring away kagabi kay Choi Ta-ho. Inutusan niyang bantayan ni Jang-do at Biom ang bookstore na sa tingin niya ay ginagamit na vault ng pera. Tungkol naman kay Hwang Yang Jun, sa araw-araw pinamamahalaan niya ang kanyang sashimi restaurant na itinayo ni Mr. Choi. Sa araw na yon, sinabi niya sa kaibigan na magkakaroon siya ng maikling bakasyon dahil sa isang mahalagang gawain. Siya ang executioner na umaasa si Choi Ta-ho simula noong itinayo ang kanyang investment company. Pumunta si Yang Jun sa kanyang kasamahan na si Lee Do-yeong upang pag-usapan ang plano nilang gibain ang Smile Capital ayon sa utos ni Choi Ta-ho. Matapos suriin ang background ng lahat ng kumpare ni Myung-gil, nagsimula na silang kumilos para sa kanilang plano. Samantala, pumayag na si Choi Ta-ho na ilipat ang lahat ng pera sa loob ng bookstore at inutusan si Hyun-joo na gawin ito dahil kaunti na lang ang oras. Kinabukasan, nagsimula nang mag-imbestiga sina Do-yeong at Yang Jun sa headquarters ng mga gangster at tahanan ni Kim Myung-gil. Habang sa kabilang banda, nagsimula namang maghanda ng mga kahon si Hyun-joo para sa bilyon-bilyong dolyar sa bookstore. Sa kasamaang palad, hindi nila napansin na sinusundan sila ni Jang-do at Bio. Dahil sa dami ng dadalhing pera, naisipan ni Gun-woo at Woo Jin na kunin ang trolley papunta sa basement at ginamit ni Biom ang pagkakataon para bugbugin sila. Mula sa CCTV monitor, napansin ni Hyun-joo ang isang taong kaduda-duda kaya sumunod siya sa dalawa niyang kaibigan. Sa kasamaang palad, nahit sa ulo si Hyun-joo ni Jang-do kaya bumagsak siya. Napalasap niya ang hagod ng kanyang sariling sandata. Sa warehouse, inilabas ni Gun-woo at Woo Jin ang kanilang gilas sa boxing laban kay Biom. Isang sunod-sunod na suntok ang kanilang ibinala, pero tila walang saysay dahil napakatibay ni Biom. Wala silang choice kundi gumawa ng paraan. Halos mapatay si Woo Jin ng pala, ngunit swerte, at na-discover ni Gun-woo ang mahina nitong puntong tenga. Sa wakas ay nailaglag nila si Bio. Itinali ni Woo Jin gamit ang nakita niyang bagay at iniwan sa warehouse. Unti-unti nang nakabawi si Hyun-joo, bago pa man siya makidnap ni Jang-do tinangka niyang lumaban kahit nakaposas ang kamay. Sa kakayahang gumamit ng batuta, nasugatan niya si Jang-do na mukhang nasaktan dahil sa hiwa sa ulo. Pagkatapos ay dinurog ang kamay nito sa isang bakal na tubo. Sa madaling sabi, nakatakas si Jang-do at nang mapagtanto ni Hyun-joo na nakawala na ito, minadali na niyang ilipat ang pera dahil nangangamba na humingi ito ng bako. Tinawagan ni Jang-do si Kim Myung-gil at sinabing may problema siya at kailangang pumunta agad sa ospital. Ngunit pinigilan siya ni Kim Myung-gil at sinabing kailangan niyang ayusin anuman ang sitwasyon. Lalo siyang nagalit na walang balita tungkol kay Bio. Pinilit ni Jang-do na tiisin ang sakit. Ayaw niyang mawalan ng buhay dahil hindi niya ginampanan ng mabuti ang trabaho. Matapos ilipat lahat ng pera sa kotse, hinihingi ni Hyun-joo kay Gun-woo na i-drive ito. Nakalipat din siya ng lahat ng laman ng safe na naglalaman ng ginto at mga buntot ng dolyar. Samantala, nagkita-kita sina Jang-do at ang mga gangster at pumunta sa lokasyon ng bookstore. Pinalibutan nila si Hyun-joo na dala ang lahat ng pera ni Choi Ta-ho. Sinabihan ni Hyun-joo si Gun-woo na manatili sa likod ng kanyang sasakyan, anuman ang mangyari. Pagkatapos ay pinilit nilang tumakas sa likod na pinto at umalis bago sila abutin ng mga gangster. Madali silang nakatakas dahil walang mga sasakyan. Ngunit dahil mabigat ang dala, hindi mag-accelerate ng mabilis si Gun-woo. Paulit-ulit na sinasagasaan ni Jang-do ang kotse ni Hyun-joo. Ngunit sa kabila ng liit ng sasakyan niya, nagawa nitong gumawa ng maneuver na nagdulot ng malaking pinsala sa sasakyan ni Jang-do nang makarating sila sa isang tunnel. Hinarangan ni Hyun-joo ang sasakyan ng mga gangster na halos naabutan si Gun-woo. Hindi niya pinansin na nasira ang kanyang sasakyan, makapatumba lamang ng kalaban. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay panatilihin ang tiwala ni Mr. Choi. Dahil lubos na sirain ang kanyang kotse, lumabas na sina Hyun-joo at Woo Jin na bitbit ang mga bag na naglalaman ng daan-daang kilo ng dalisay na ginto na nagpaabala sa kanilang lakad. Kailangan ni Gun-woo na itapon ang ilang kahon ng pera para makasakay sina Woo Jin at
Hyunju. Matapos tumakas sa paghabol, bumalik sila sa bahay ni Mr. Choi. Nagpaumanhin si Hyunju kay Mr. Choi dahil hindi niya naibalik ang lahat ng laman ng safe. Ngunit sinabi ni Choi Taho na mas mahalaga ang kanilang kaligtasan. Sa harapan ni Mr. Choi, tinago ni Hyunju ang sakit sa katawan dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang lolo. Unti-unting nakabawi si Byum at nakawala ang kanyang mga kamay at paa. Pumunta siya sa ospital para magpagamot. Ayon sa diagnosis, nasira ang eardrum ni Byum. Gusto ni Kim Myung-gil na tignan ang plaka ng kotseng nagdala ng pera mula sa bookstore upang malaman kung sino ang nasa likod ng insidente. Pinaramdam ni Choi Taho na swerte siya at nagpasalamat kay Gun-woo at Woo-jin. Dahil sa kanila, mas masaya at enjoy ang mga araw ni Hyunju. Dahil matagumpay silang nakapaglipat ng pera mula sa tindahan niya, itinuring na bayad na lahat ng utang ni Gun-woo kaya hindi na niya kailangang magtrabaho bilang bodyguard. Sinabi rin ni Mr. Choi na tutulungan niya si Gun-woo at kanyang ina na magtayo ng cave sa ibang syudad. Ngunit mahinahon itong tinanggihan ni Gun-woo at nakiusap na isama sa laban kontra Kim Myung-gil. Nais niyang suklian ang kabutihan ni Mr. Choi hanggang sa huling sandali. Kinabukasan, dumalo si Gun-woo, Woo-jin at Hyunju sa imbitasyon ni Yang Jon para sa hapunan, kasama rin si Do-yeong. Sa katunayan, hindi sang-ayon si Do-yeong na makisali ang dalawa dahil maapektuhan ang kanilang reputasyon bilang atleta. Ngunit sa pagkakita ng matibay nilang determinasyon, pumayag na rin si Do-yeong na isama sila sa misyon. Sina Do-yeong at Hyunjo ang mag-aalaga kay Jeonmin, habang sina Yang Jon at ang dalawang boksingero ang hahanap kay Jang-do na nasa ospital daw. Bago nagsimula ang misyon, binigyan sila ni Yang Jon ng maikling pagsasanay sa paggamit ng kutsilyo at nakuha naman ni Hyunjo ang bagong motorsiklo na angkop sa kanya. Pinalakas naman ni Do-yeong ang lakas ng kamay para sa paggamit ng batuta habang nakasakay sa motorsiklo. Maikli ang kwento, dumating sina Gun-woo, Woo-jin at Yang Jon sa ospital sa likod na pasukan. Sakto namang nakita ni Yang Jon si Jang-do na lumalabas ng elevator, kaya agad siyang dinuko. Lumaban si Jang-do at sa gitna ng pagtatalo ay dumating ang isang lalaking tumulong kay Jang-do kaya laban din sa kanya. Sa huli ay nagawa nilang dalhin si Jang-do sa warehouse ni Do-yeong. Samantala, sa parking lot naman, nagtagumpay ding mapatumba ni Do-yeong at Hyunjo si Jeonmin na galit si Kim Myung-gil sa gulo sa ospital dahil nalalagay sa alanganin ang kaligtasan ng kanyang mga kumpare. Kaya chinek niya ang CCTV para malaman kung saan dinala si Jang-do. Ngunit may problema sa lisensya, kaya kinailangang takutin ang isang pulis upang makakuha ng tulong. Iyon ay ang kamag-anak ni Hong Min Byum na si Min Gang-yong. Binigyan ni Myung-gil si Gang-yong ng 3 oras para tukuyin ang lokasyon ng mga pinaghihinalaang may-ari ng kotse at motorsiklo. Binibenta niya si Gang-yong sa pamamagitan ng pangbabanta na ikakalat ang bastos na video ni Hong Min Byum na tiyak na magpapabagsak sa presyo ng stock ng Loyal Group. Pagkatapos ay pumunta si Choi Taho sa taguan ng kanyang mga tauhan upang interogahin si Jang-do tungkol sa negosyo ni Myung-gil. Handa naman ni Gun-woo at Woo-jin ang saline solution ayon sa utos ni Yang Jon. Dahil sa torture na dinanas, sumuko na si Jang-do at handang magsalita. Nagpangako rin si Choi Taho na ipapadala siya sa ibang bansa at garantisado ang buhay niya. Sigurado siyang hindi na patatawarin ng boss pag wala na siyang silbi. Ibunyag ni Jang-do ang lahat ng kasamaan ni Myung-gil. Hindi lamang siya karaniwang loan shark. Siya ang nangangasiwa na hindi mahuhuli ng mga pulis ang iligal na gawain ng amo. Pala ay may mga naitatagong record si Myung-gil ng mga eskandalo ng ilang opisyal at negosyante at ginagamit ang mga ito para takutin ang mga tao. Walang makapagbatikos sa negosyo ng Smile Capital hanggang ngayon. Nakatago ang lahat ng data sa high-tech safe ni Kim Myung-gil sa kwarto niya. Alam din ni Myung-gil na maaaring ikulong din siya ng mga file, kaya gumawa siya ng sophisticated na device sa kanyang safe. Kaya itong mag-ignite ng mag-isa. Pagkatapos ay tinanong kung saan itinatago ni Myung-gil ang ninakaw na ginto. Ngunit umamin si Jang-do na wala siyang alam tungkol dito. Si Byum lang ang nakakaalam. Sinabi ni Choi Taho kay Hyunjo ang halaga ng ninakaw sa kanya ni Myung-gil. At sinabi ring balak niyang dalhin sina Hyunjo kasama sina Gun-woo at Woo-jin sa ibang bansa pagkatapos malutas ang lahat ng problema. Maya-maya, nagtipon ang lahat sa tahanan ni Choi Taho. Sa gabing yon, nag-inuman sila habang nagplaplano kung paano hulihin si Kim Myung-gil. Pagkatapos ay nagkwentuhan sina Do-yeong at Yang Jon dahil matagal-tagal na rin silang hindi nagkita. Napag-alaman lang ni Yang Jon na may asawa na pala at magiging ama na si Do-yeong. Sinadya yatang hindi sabihin ni Do-yeong dahil sigurado siyang hindi siya isasama ni Yang Jon sa misyon kapag nalaman ang tungkol sa kanyang pamilya. Nabigo si Gang-yong na matukoy kung saang warehouse dinala si Jang-do. Kaagad na pinuntahan ito ni Myung-gil kasama ng maraming gangster. Ngunit wala silang nakitang tao doon nang dumating sila. Sinikap nilang hanapin at natagpuan ang ID ni Do-yeong kaya nalaman ang address nito. Bago magmadaling araw, may kumatok sa pinto ng bahay ni Do-yeong na nagpakilalang kapitbahay at mag-check daw ng tubig. Napag-alinlanganan si Do-yeong kaya agad niyang pinatawag ng asawa ang pulis at nagtago habang pinipigilan ni Do-yeong na mapasok ang mga pinto at bintana. Sa kasamaang palad, puwersahang pumasok ang mga gangster sa bintana. Pinagbantaan ni Kim Myung-gil na patayin ang asawa kung hindi nito sasabihin kung nasaan sina Yang Jon at Choi Taho. Sa huli ay napatay si Do-yeong ni Kim Myung-gil. Sa bahay ni Choi Taho, masaya pa rin ang lahat dahil hindi pa nila alam ang nangyari kay Do-yeong. Kinabukasan ng umaga, hiniling ni Choi Taho kina Hyunjo at Gun-woo na dalhin ang nanay ni Gun-woo sa orphanage para tumulong mag-alaga ng mga bata doon. Pagkalabas nila, naiwan lang sina Choi Taho at Woo-jin dahil kailangan ding umalis ni Yang Jon para buksan ang kanyang restaurant. Ngunit
Ngunit nakita na lang ni Yang Jun na naghihintay doon si Myung-gil at hindi niya inasahan na mabilis siyang mahahanap. Handa si Myung-gil ng sandata sa magkabilang kamay at hindi maiwasan ang labanan sa kanila ni Yang Jun. Sinadya niyang pumunta mag-isa at hindi dinala ang mga tauhan dahil nais niyang harapin mag-isa si Yang Jun matapos ang matinding sagupaan. Pumanaw din si Yang Jun sa kamay ni Kim Myung-gil na armado ng husto, kabilang na ang bladed shoes at protective jacket. Dumating ang convoy ng maraming gangster sa bahay ni Choi Ta-ho at madaling pumasok sa mansyon. Agad napansin ni Woo Jin na nakapalibot sila. Habang kukuha sana ng baril si Choi Ta-ho sa kwarto, sinugod siya ng isang leader gangster at paulit-ulit na itinapon ang katawan ni Woo Jin sa sahig. Nabaril si Woo Jin sa tiyan dahil dito. Hindi rin masyadong nakatulong ang baril ni Choi Ta-ho dahil sa dami ng kalaban. Sa wakas ay naibagsak din si Choi Ta-ho ni Byung. Maya-maya, dumating si Kim Myung-gil na may dalang gasolina. Balak nitong sunugin ang bahay ni Choi Ta-ho. Ngunit bago niya ituloy, kinuha niya ang kutsilyo na dati ring ginamit ni Choi Ta-ho sa paghiwa ng mukha niya ilang dekada na ang nakalilipas. Nang makitang nakabukas ang safe, sumibol ang katakawan niya, kaya kinuha lahat ng pera ni Choi Ta-ho hanggang sa huling sentimo. Gaano kagulat ni Gun-woo at Hyun-jo na makitang nasunog na ang bahay ni Choi Ta-ho sa kanilang pagbalik galing sa orphanage. Inilabas ni Gun-woo si Woo Jin at dinala sa ospital, samantalang tumulo ang luha ni Hyun-jo nang makitang wala ng buhay si Choi Ta-ho. Mahirapan ang mga doktor sa operasyon kay Woo Jin na sobrang nagdadugo, at nakiusap si Gun-woo sa nurse na kunin ang sapat na dugo mula sa kanya upang mailigtas ang buhay ng kaibigan. Ang malalim na kalungkutan ni Hyun-jo sa pagpanaw ng lolo figure na lagi siyang inaalagaan at minamahal at ang naghihingalong kalagayan ni Woo Jin ay nagpalingon sa kanyang kaluluwa. Kaya't hindi nalalaman ni Gun-woo, iniwan niya ang ospital. Nang hanapin ni Gun-woo at hindi mahanap sa paligid, naisip niyang malamang umalis muna si Hyun-jo para kumalma. Sa gitna ng kalungkutan, natanggap din ni Gun-woo ang magandang balita na matagumpay ang operasyon kay Woo Jin at ililipat na ngayon sa ward para masubaybayan. Ilang buwan ang makalipas, ganap nang nakarecover si Woo Jin. Lumipat na silang dalawa sa probinsya kasama si Oh In-mok. Araw-araw silang nagte-training ng katawan at isipan para sa iisang layunin, gibain si Kim Myung-gil at ang kanyang mga tauhan. Labag sa kalooban ni Oh In-mok ang balak nilang bumalik sa Seoul, lalo na't dalawa nang nasawi kay Myung-gil. Ngunit sa tiwala, matatag na determinasyon, at pagsasama-sama ng lakas ng iba't ibang partido, naniniwala si Gun-woo na kayang talunin si Kim Myung-gil. Isang araw habang bisita sa libingan ni Choi Ta-ho, natanggap ni In-mok ang liham mula kay Hyun-jo. Sabi rito, nasa Roma na siya ngayon. Desisyon niyang umalis dahil hindi niya kayang isipin palagi si M.R. Choi kung mananatili sa Korea. At upang mabawasan ang kalungkutan, mas mainam sa kanya na lumayo ng husto. Maya-maya, ibinigay ni Oh In-mok kay Gun-woo at Woo Jin ang isang maleta ng pera. Ito ang huling pondo na iniwan ni Choi Ta-ho. Umasa si In-mok na ma-expose nila ang mga krimen ni Kim Myung-gil. Kinabukasan, dumating sina Gun-woo at Woo Jin sa Seoul. Tumuloy sila sa maliit na boarding house na pag-aari ng apo ni Oh In-mok na si Damin. Sinabi ni Damin na nasa basement ang kotseng binili ni Oh In-mok para suportahan ang kanilang plano. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pagtitipon ng suporta mula sa mga moneylender na nadaya ni Jae Myung. Ngunit karamihan sa kanila ay pinili na ibigay na lang ang pera kaysa mag-risk ng buhay. Samantala, banta ng bangkarota rin ang kinakaharap ni Moon Gwang-moo na naloko ng Smile Capital Group. Ipinangako sa kanyang pondo mula sa bentahan ng bond, ngunit sa huli siningil siya ng multa dahil sa dinatuloy na transaksyon. Dahil hindi niya nabayaran ang multa sa takdang panahon, sinaktan siya at winasak ang opisina ng mga tauhan ng Smile Capital. Hindi pala alam ni Gwang-moo ang pagpanaw ni Choi Ta-ho. At ang balitang iyon ay nagpa-guilty sa kanya dahil hindi niya naibalik ang lahat ng kabutihan nito. Nakipagkita si Gun-woo at Woo Jin kay Kim Jae Myung at kanyang grupo na hanggang ngayon ay umaasa pa rin kay Kim Myung-gil. Hindi na homeless ang target ni Jae Myung kundi ang mga may kapansanan. Nang madakip sila ni Gun-woo at Woo Jin, na-realize ni Jae Myung na wala siyang laban sa dalawang boksingero. Kaya sa huli, ay ibinunyag lahat ng impormasyon tungkol sa negosyo ni Kim Myung-gil na kasalukuyang pinamumunuan ni Jungmin. Ibunyag din ni Jae Myung na patuloy pa rin ang alitan ni Kim Myung-gil at Hong Min Byum dahil ayaw pa ring payagan ng LL Group ang konstruksyon ng kasino. Dahil walang paraan para makuha ang contact ni Hong Min Byum, nagpadala ng mensahe si Woo Jin sa kanyang social media account. Sa ngayon ay binabantaan pa rin ni Kim Myung-gil si Hong Min Byum dahil ayaw nitong pirmahan ang kontrata ng pagbabalik ng 100 bilyong utang at interes. Wala namang magawa ang nanginginig na si Hong Min Byum dahil natatakot siyang kumalat ang kanyang video. Isang gabi, matapos siyang pasaktan ni Myung-gil, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa isang taong nag-aalok ng tulong laban kay Myung-gil. Sinabi rin itong alam kung saan itinatago ni Kim Myung-gil ang mga video file ng lahat ng kanyang biktima. Pagkatapos ay inayos ni Gang Yong, pinsan ni Hong Min Byum at pulis, ang pagpupulong nila ni Gun-woo, Woo Jin at Hong Min Byum sa isang bar. Si Gun-woo na hindi uminom ng alak ay pumayag ding uminom para sa pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Samantala, ipinakita naman ni Woo Jin ang peklat sa kanyang tiyan. Sa impluwensya ng alak, ibinunyag ni Hong Min Byum ang kawalan ng pag-asa na labanan si Kim Myung-gil. Matapos ang pulong, naniwala na si Gang Yong na mabubuting tao si Gun-woo at Woo Jin. Pagkatapos ay inimbitahan sila ni Hong Min Byum sa kanyang bahay para ituloy ang inuman. Kinabukasan, maging naghanda pa ng almusal si Woo Jin para sa lahat. Ibahagi ni Gun-woo ang lahat ng plano laban kay Kim Myung-gil. Pagkatapos ay humingi sila ng tulong ng computer expert mula sa pulisya upang ma-hack ang telepono ni Kim Myung-gil
at ma-install ang app para ma-activate ang automatic destruction feature ng kanyang safe. Pagkatapos ay ipinakilala sila ni Gang Yong sa kanyang team at pumayag silang isagawa ang operasyon sa araw ng pagpirma ng kontrata ni Hong Min Byum at Kim Myong Gil. Sa araw ng pagpirma, sinabi ni Hong Min Byum na pipirma siya kung aalisin ni Kim Myong Gil ang kanyang video. Wala itong magagawa dahil naka-CD ang buong silid. Kaagad na ibinigay ni Myong Gil ang kanyang telepono ng hilingin at agad na binuksan ni Hong Min Byum ang wifi nito para ma-hack ng cyber team. Hindi nagtagal, nahanap din nila ang EP ng safe at naon ang system kaya nasunog ang safe sa bahay ni Myong Gil. Sa wakas ay nakahinga na ng maluwag si Hong Min Byum at nailigtas sa banta ni Kim Myong Gil. Ipinangako naman ni Gang Yong kay Gun Woo at Woo Jin na ipakukulong niya si Kim Myong Gil. Bilang pasasalamat sa pag-alis ng video, inalok ni Hong Min Byum kay Gun Woo ang laser surgery para alisin ang mga peklat sa mukha. Ngunit muli itong tumanggi. Sabi niya, salamat sa peklat sa mukha, ay nakilala niya ang maraming dakilang tao. Matapos ang unang tagumpay na misyon, nagpatuloy si Gun Woo at Woo Jin sa susunod na misyon. Inimbestigahan nila si Byum, ang pinakamatapat na bodyguard ni Kim Myong Gil. Siya lang ang nakakaalam kung saan itinatago ni Kim Myong Gil ang ginto. Sa pagdating sa bahay, naamoy ni Myong Gil ang nagsunog at nang tingnan ang safe. Nasunog na ang lahat ng mahahalagang file. Kinausap ni Myong Gil ang pulis na si Jae-min na matagal nang umaasa sa kanya. Inutusan nitong hanapin ang mga tauhan ni Choi Taho at pati na rin si Oh In Mo. Pagkatapos ay sinabi niya sa asawa na may backup videos pa siya ng iba pang opisyal at balak niyang bantaan ulit si Hong Min Byum kapag tama na ang pagkakataon. Nagsimula nang maghiganti si Kim Myong Gil. Inutusan ng ilang gangster na hanapin si Oh In Mo. Matapos magtanong sa iba't ibang tao, mula sa palengke hanggang tindahan ng bigas, natuntun din nila ang bahay ni Oh In Mo at dinala sa SEAL. Nabalitaan din ito ni Gun Woo at hinihingi ng mga kidnapper na pumunta siya sa isang abandoned mall sa Incheon area. Ipinagbawal rin sa kanya ang magsumbong sa pulisya. Napagdesisyonan ni Dami na sumama kay Gun Woo at Woo Jin nang malaman din niya ang pagdukot sa kanyang lolo. Bilang mabuting mamamana, nais nitong makatulong sa pagligtas sa lolo. Para mailigtas si Oh In Mok, humingi ng tulong si Woo Jin sa kanyang senior na si Moon Gwang-mo. Bagamat hindi pa gumaling ang kamay, nais nitong suklian ang utang na loob kay Oh In Mok. Sa pagdating sa gusali, naghati-hati sila ng gawain. Papasok sina Woo Jin at Gun Woo sa lobby habang sina Gwang-mo at Dami naman sa parking lot upang makapagbantay sa itaas. Nagsimula ang labanan ng bigyan ni Byum ng senyas na atakihin sina Gun Woo at Woo Jin. Sa tatlong suntok, na-knockout ni Gun Woo ang mga kalaban isa-isa. Mula sa itaas, nag-aim si Dami ng kanyang palaso. Sinubukan siyang pigilan ng leader ng mga gangster, ngunit nagawa itong harangan ni Gwang-mo. Naglaban silang dalawa ng malubha. Ang gangster na dating MMA fighter ay nakapagpahiga kay Gwang-mo, ngunit buti na lang dumating si Woo Jin upang tulungan siya. Samantala, pilit pa ring nakikipagsagupaan si Gun Woo kay Byum na dati na siyang natalo. Ngunit ngayon, pinalakas na ni Gun Woo ang lakas ng kanang kamay kaya sa isang hampas lang, naibagsak niya si Byum at walang awang pinagbuntunan. Na-knockout ni Gun Woo at Woo Jin ang mga kalaban. Pagkatapos ay ininteroga nila ang leader ng gangster. Sa ilang banta at torture, nagsalita rin ito kung saan dinala si Oh In Mok. Nagmadaling pumunta sila sa isang fish farm para iligtas si Oh In Mok at humingi rin si Gun Woo ng tulong kay Gang Yong na i-raid ang lugar. Hindi napansin ni Gang Yong ang pagtataksil ng kanyang tauhang si Jae-min, kaya hinihin nitong magpadala ng tulong kay Gun Woo. At syempre, ibinalita ito ni Jae-min kay Kim Myong Gil kaya kaagad itong umalis sa lugar. Walang nakuha si Gun Woo at Woo Jin nang pumunta sila kung nasaan dapat si Oh In Mok. Wala na roon ang lahat at hinala ni Gang Yong na may nag-leak ng impormasyon. Samantala, dinala naman ni Gwang-mo si Byum sa isang bakanteng warehouse upang alamin ang kinaroroonan ng ninakaw na ginto ni Choi Taho. Ngunit malakas ang loyalty ni Byum sa kanyang amo, kaya't kusa nitong kinagat ang dila hanggang sa mamatay, na ikinagulat ni Gun Woo. Agad siyang tumawag ng ambulansya. Ayaw niyang mawalan ng buhay, kahit kalaban para lang sa kanilang plano. Kinabukasan, halos nalason si Gang Yong nang uminom ng kape sa paborito niyang cake. Pala ay may sinugo si Kim Myong Gil na magpalit ng damit at haluan ng mapanganib na substansya ang kanyang inumin. Buti na lang ay may malapit na restaurant, kaya nalinis ni Gang Yong ang laman ng sikmura sa pamamagitan ng paglunok ng asin. Ganitong takot din ang naranasan ng detective at cyber team na dati niyang inutusang i-hack ang cellphone ni Kim Myong Gil. Naiinis naman si Hong Min Byum nang malamang may kopya pa rin ng kanyang video. Pinagbantaan naman ito si Gun Woo at Woo Jin na itigil ang lahat ng plano kung gusto nilang maligtas si Oh In Mok. Inutusan silang pumunta sa fish farm kinagabihan. Ang lungkot ni Gun Woo sa di pagligtas kay Oh In Mok ay nagpadudada kung kaya pa nila manalo, lalo't hindi makontak si Gang Yong. Nakita ni Woo Jin ang kaibigan na nawawalan ng pag-asa at nagdadalawang isip kaya't sinubukan siyang bigyan ng lakas ng loob. Hindi pala kasing galing ang mga taong inupahan ni Myong Gil. Kahit walang sandata, ay natalo nila ang lahat ng kalaban. Nang makitang sasaktan ni Kim Myong Gil ang kanyang lolo, mabilis na binaril ni Damin sa dibdib kaya napilitang tumakas ito. Kahit hindi na-capture si Kim Myong Gil, naging masaya ang lahat na ligtas na nakauwi si Oh In Mok. Bagamat mahina pa at nasa ospital, minobilisan ni Gang Yong ang joint team para hanapin at sindakin ang bahay ni Kim Myong Gil. Naaresto rin ang mga kasabwat nito kabilang si Lieutenant Jae-min. Sinilip din ang fish farm dahil pinaniniwala ang doon pinapatay ng mga kaaway si Myong Gil. Kahit wanted na si Kim Myong Gil, hindi pa rin mapanatag si Hong Min Byum. Gusto na nitong makulong
tumulong si Myung-gil kaagad. Nag-alok si Gu-eun-woo at Woo Jin na tulungan siyang hanapin si Kim Myung-gil. Ayaw nilang makalaya itong may dalang pera ni Choi Taho. Tama ang hinala ni Gu-eun-woo sa plano ni Kim Myung-gil na tumakas. Isang araw ay nakitang bumibili si Junmin ng container truck na gagamitin sa paglipat ng lahat ng ninakaw na ginto ni Myung-gil. Kaya tinawagan ni Gu-eun-woo si Jang-do at sinubukang makuha ang kooperasyon nito dahil siya lang ang nakakaalam kung saan tutungo si Kim Myung-gil. Ngunit humingi ito ng 1 bilyong won kapalit ng mahalagang impormasyon. Wala siyang pera kaya napilitang humingi ng tulong kay Hong Min-bio. Samantala, naghahanda naman si Kim Myung-gil na mag-smuggle ng ginto patungong Vietnam. Matapos matanggap ang bayad, ibinigay ni Jang-do ang impormasyon tungkol sa pangalan ng barko, numero ng container, at oras ng pagalis ni Kim Myung-gil. Batay dito, nahanap ni Gu-eun-woo at Woo Jin si Myung-gil sa isang barko. Hinabol nila ito ng magtago sa mga container. Napakalubha ng kanilang sagupaan. Napilitang umamin si Kim Myung-gil na mas matatag si Gu-eun-woo kaysa sa kanya. Matapos siyang patumbahin, sinabi ni Gu-eun-woo na pakakawalan siya hanggat hindi nababalik sa Korea. Samantala, sa kabila ng barko ay na-immobilize naman ni Woo Jin si Junmin gamit ang taser gun. Una ay nahirapan siyang patumbahin si Byum na paulit-ulit na inihagis ang katawan niya sa sahig. Nang magsimula itong magpabaya, sinunggaban na ni Woo Jin ang pagkakataon at sa huli ay nanaig siya sa laban. Matapos talunin ang lahat ng kalaban, nangako si Gu-eun-woo at Woo Jin na babalik na sila sa dating buhay bilang boksingero. Papalapit na ang umaga nang matagpuan nila ang container na puno ng daan-daang piraso ng dalisay na ginto. Nakuha rin nila ang cellphone ni Kim Myung-gil at ibinigay sa mga otoridad. Tapos na ang mahirap na panahon para kay Hong Min-bio. Sinalubong sila nito sa kanyang yete. Nang mabilang at suriin ang ginto ni M.R. Choi na ninakaw ni Kim Myung-gil, gulat silang nalaman na aabot ito ng higit 80 bilyong dolyar. Kahit wala ng buhay na may-ari at walang hepe, wala silang balak na angkinin ang ginto. Handa nilang ipagkatiwala kay Hong Min-bio bilang may-ari ng construction company na itayo ang isang ospital para matulungan ang mahihirap. Pumayag naman ito at handa pang humanap ng karagdagang pondo. Ibinigay din niya sa kanilang dalawa ang tig-2 gold bar bilang pasasalamat sa pakikibaka. Sigurado si Hong Min-bio na kung buhay pa si M.R. Choi ay gagawin din niya ito. Natupad din ang pangarap ni Choi Taho dahil sa katapatan at pakikibaka ng dalawang mandirigma. Sa wakas ng kwento, sinalubong ni Gu-eun-woo ang kanyang ina sa orphanage at ngayon ay masayang namumuhay na puno ng biyaya. Thank you for watching Movie Round, and I hope you enjoyed the video. Don't forget to like and subscribe for more content like this one. And please comment down below what you think I should watch next. Thank you again, and I'll see you in the next video.